naman si Mr. Edmundo Pilapil. May pa-challenge pa siya. Siya mismo ang nahulog sa bitag niya. Naku po, yari ka tuloy, Mr. Pilapil. Makita nimo diha nga Katoliko ang gitukod sa Ginoo nga simbahan word for word, then magpaputol kog liog nimo. Pero kung wala, dukla ng ulo anang imuhang pari-pari kana imuhang leader kay ngano man dugay ra kay imong giilad ana. Sabi niya, pag may mabasa sa 4 Gospels na Catholic na tatag ng ating Panginoong Hesus, anong sabi niya? Pag may mabasa daw, Then magpaputol kog liog nimo. delikado. Ito'y patunay, Mr. Pilapil, na hindi ka talaga nag-research sa banal na kasulatan. Meron talagang mabasa letra por letra Catholic Church. Alam mo ba yon? At yung Biblia na yan ay hindi pa salin ng Katoliko. May King James Version pa. Eto, nasalin. John chapter 10 verse 16. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. And the Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Yari tuloy si Mr. Pilapil. I challenge you sir. Kung makita nimo diha sa 4 Gospel sa Luke, Mark, John ug Mateo, makita nimo diha nga Katoliko ang gitukod sa Ginoo nga simbahan word for word, then magpaputol kog liog nimo. Pero kung wala, dukla ng ulo anang imuhang pari-pari kana imuhang leader kay ngano man dugay ra kay imong giilad ana. Kaya, kailan po bang schedule? Dahil sabi niya, pag di yan mabasa sa Biblia, Pero kung wala, dukla ng ulo anang imuhang pari-pari. sasapakin niyo ang ulo ng pari niyo. Tatalakayin natin ito mga kapatid. Napaka-inosente talaga ni Mr. Pilapil. Samahan din niya ako. Kasi umalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kumusta? Muli ito niyong lingkod, Brad Wendell Talibong. Patuloy nating sasagutin itong mga anti-Catholic, mga kapatid. Naniyahan natin ang ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutan, pindutin ang like sa ating live. At kung bago ka lang, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo sa iba. I-share ninyo kay Mr. Pilapil. No? Dahil, imagine, kulang talaga ng research. Una, may pa-challenge pa siya. Ito ngayon ang sagot sa letra por letra. Kaya, ginamit natin itong hindi salin ng Katoliko, itong a plain familiar explication, paraphrase Bible, at itong paraphrase on the New Testament na kapwa mga protestante. Oh. At may King James Version pa. No? At sa mga di nakaunawa ng Cebuano, ito kasi ang pahayag ni Mr. Pilapil. I challenge you sir. Kung makita nimo diha sa 4 Gospel, Challenge niya, kung makita nimo diha sa 4 Gospel sa Luke, Mark, John ug Mateo, makita nimo diha nga Katoliko ang gitukod sa Ginoo. pag makita daw sa 4 na ebanghelyo, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, na Katoliko ang tatag ng ating Panginoong Hesus. O nga simbahan word for word, Letra por letra. Yun ang problema sa mga letra por letra talaga. Dahil, una, kung ibalik natin ang sa kanya, ano ba yung sikta ninyo? Yung The Chosen Stones Ministries Incorporated. Word for word, mabasa ba yan sa 4 Gospels? Aber? Wala naman.
Pero dahil yon ang hiniling ni Mr. Edmundo Pilapil, pagbigyan po natin siya. Pero panindigan kaya, delikado, nahulog ka sa sariling bitag mo. Bakit? Ito sabi niya, Then magpaputol kog liog nimo. nako, yari. Pag may mabasa daw, magpapugot daw siya ng liig. Kailan kayong schedule? Yari, tuloy si Mr. Pilapil. Bakit? Ito pa. Pero kung wala, dukla ng ulo anang imuhang pari-pari. Kana Pag hindi daw mabasa, sapakin niyo yung ulo ng pare ninyo. Sabi ni Mr. Pilapil. Pag di mabasa daw sapakin niyo yung ulo ng pare ninyo. imuhang leader. Kaya ano man, dugay ra kay mong giilad ana. Dahil Ital- matagal na kayong giilad ko, no? Dinaya ng pari ninyo. Ito ang sagot niya. May nag-comment niya dahil naalala ninyo yung pahayag niya, nagigil siya ni Father Darwin. Bakit buhay pa ang taong ito? Di mo ba? May nag-comment sa video niya at nag-react siya ito. Ikaw pod, giatagan og panahon So, ikaw din, binigyan ng pagkakataon. aron aduna kapag time para mobalik sa Katoliko. Para meron kang panahon na babalik sa simbahang Katoliko. Ang tinuod nga gitukod sa ato ang Ginoo. Ang tunay na tatag ng ating Panginoon. Ngano gud din taon magtukod ang Ginoo Katoliko Bakit daw umano magtatag ang ating Panginoon ng Katoliko? nga Romano Katoliko Na Romano Katoliko daw, bakit daw umano? man ang nagpapatay o nagpalansang saya sa cross. Nako! Ito pa lang, yari ka na sa argumento mo. Ano daw, bakit daw ang ating Panginoong Hesus magtatag ng Romano Katoliko dahil Romano Katoliko daw ang nagpapatay sa ating Panginoong Hesukristo sa cross. Sige, ibalik natin ang kanyang argumento na letra por letra. Ibalik natin yung challenge niya. Mister, kung nanood ka ngayon, Mr. Pilapil, saan mabasa sa 4 na ebanghelyo mula sa San Mateo hanggang sa San Juan na ang Romano Katoliko ang nagpapako ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross? Saan yan mabasa, Mr. Pilapil? Asan? Meron ba? Wala. Asan ka namulot niyan? Di po ba ang aral ninyo? Dapat letra por letra. Nako, talaga itong mga kapatid natin. Maraming salamat po, kapatid na Yosol, sa suporta. Mr. Pilapil, sa sarili mong bitag, ikaw mismo ang nahulog. Bakit? Ituloy natin, Isa pa, dili Romano ang Ginoo. Ang ating Panginoong Hesus, di pwedeng magtatag ng Romano Katoliko. Ang argumento niya na napakahinang argumento ni Mr. Pilapil dito, una, ang nagpapatay daw at nagpako sa cross ng ating Panginoong Hesukristo ay Romano Katoliko. Asan yan mabasa sa Biblia? Kahit sa mga sulat ni San Pablo na Romano Katoliko ang nagpapako, kahit na history. Mr. Pilapil, napakalinaw. History ang ginawa mo versus history. Wala kang mabasa diyan. Asa na yung sinabi nyo letra por letra? Pangalawa niya na argumento. Bakit magtatag daw ang ating Panginoong Hesukristo na Romano Katoliko na
Hudyo ang ating Panginoong Hesus. Hindi. Ikaw na naman ang nasupalpal sa sarili mong argumento dito. Bakit? Ano po yung siktang inaniban mo? Ang siktang inaniban mo na nakarehistro sa Securities and Exchange Commission ay The Chosen Stones Ministries Incorporated. Saan nakabatay? Diyan sa Davao. Tanong, Pilipino ba ang ating Panginoong Hesus? Kung bakit nakatatag diyan sa Davao ng Chosen Stones Ministries Incorporated? Pero pagbigyan po natin si Mr. Edmundo Pilapil. Totoo naman na ang ating Panginoong Hesus ay Hudyo. Wala tayong tutol diyan, Mr. Pilapil, na Hudyo ang ating Panginoong Hesus. Sino ba tutol diyan? Pero totol ka ba na itong Panginoong Hesus na ito ang nag-utos ni San Pablo sa Gawa Kapitulo 23, versikulo 11, nang sinabi niya, nang sumunod na gabi, lumapit sa kanya ang Panginoon at sinabi, Pablo, lakasan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ka nagpapatotoo patungkol sa akin sa Jerusalem, gayon din ang gawin mong pagpapatotoo sa Roma. O sino ang nag-utos na mula sa Jerusalem ang kaniyang iglesia, ano daw, ay ipatotoo doon sa Roma? Tanong, dahil ang iglesia na mula sa Jerusalem ay ipatotoo doon sa Roma, ano po ba ang pahayag ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1, 7, 8? Ito po, tingnan natin. Sa lahat ninyong nasa Roma, excuse me po, sa Roma ha, hindi po sa Davao. Okay. Ito, sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinatawag na mga banal. Sumasa inyo nawa ang biyaya at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Kauna-unahan ay nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanlibutan. Tanong, kaninong pananampalataya ang nabantog sa buong sanlibutan na sinabi diyan na Hepestis humon katangelitay in hulo tokosmo? Kanino? Yun bang sa Davao na tinatawag na The Chosen Stones Ministries Incorporated? Nang sinabi ni San Pablo, Hepestis humon katangelitay en holo tokosmo, na ang inyong pananampalataya dyan sa Roma ay nabantog sa buong sanlibutan. Walang iba kundi ang Roman Catholic Church. Ito pa ang argumento niya. Dili Hudyo. Kaliwat ni David, mga Jewish people. Wala naman tayong tutol na Jewish Hudyo ang ating Panginoong Hesus. Pero research naman pag may time na itong Panginoong Hesus na nagtatag ng kanyang iglesia, San Mateo Kapitulo 16, 18, kago disoy, ligo hoti su iye Petros kay epitaw te Petra, oikodomis monte ecclesia sa Grego at sa Aramaic, ap ena amar na lak dato kipa, well hadikepa ebnelete, at sa Latin, it ego di kukiato is Petros, et soperam Petram ilipikabo iglesiam yam, et portain pirinun, paibilabot adversos iam, anso I tell you Peter, upon this rock, I will build my church. At siya ang nag-utos sa Gawa Kapitulo 23, versikulo 11, na mula sa Jerusalem, ang kanyang iglesia ay dapat ipatotoo umano ni San Pablo doon sa Roma. At Roma Kapitulo 1, 7, 8, Hepestis humon katangelitay in holo tokosmo, ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong sanlibutan. Sino bang katuparan? Yun bang nanggaling at imbento lang diyan sa Davao?
Hindi. Walang iba kundi ang simbahang katoliko. Okay, tuloy natin si Mr. Pilapil. Ang babaw naman. Okay. So imposible kayo nga ang Ginoo magtukod og Katoliko. Mas lalong imposible na ang Panginoon ay magtatag ng The Chosen Stones Ministries Incorporated diyan sa Davao. Di ba ba? Gets mo ba? Okay, tuloy natin. Ko. I challenge you, sir. Oh, may pa-challenge pa siya. Dito, yari ka tuloy. Ikaw mismo ang nahulog sa bitag mo. Kung makita nimo diha sa Poor Gospel, Aba. sa Luke, Pag makita daw sa Lucas, Mark, di mo ba nakita sa Lucas, sa original Greek Bible? Sa Lucas? Assignment mo yan, ha? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus mismo kay Pimi Exceltin, Tis Catolis Pericoro Periol 2. Nandyan ang salitang Catolis. At kung tingnan natin ang sinabi ng Bible scholar na si Daniel Castillo at Robert Wall, sa aklat nila. Ito po, aklat nila. Protestant ito. Ginagamit natin ang mga Protestant na salin dahil pag sa Katoliko, sasabihin nila, bias. Dahil nagamit natin confraternity version na San Mateo Kapitulo 16-18 na sabi nila, mga kapatid, na ito ang problema kasi sa mga anti-Catholic. Pag may mabasa letra por letra, ang sabi nila, pirated daw na version. And so I tell you, Peter, upon this rock, I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. May mabasa tayo dyan. Pero, sabi ng karamihan, kahit Iglesia de Cristo, mga Muslim, pirated yan. Pagbigyan natin ng Protestante na salin. Alam nyo ba na may Protestante na salin? Alam nyo ba yan? Ito, paraphrase on the New Testament. Sige, research naman pag may time, ha? Ito mabasa sa John chapter 10 verse 16. Tingnan niyo. And besides the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and the Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal head and shepherd. Ano ngayon? Protestant ito. Kung wala kayong salin, pwede nyo ma-order sa online. Hindi ako ahente, ha? Pero nasa Protestant ito. Sa mga naghahanap na letra por letra, dapat mabasa. Dagdagan pa natin. Di nyo ba alam na kahit ito na salin ng paraphrase sa John chapter 10 verse 16, so kaya dapat talaga mag-research para di lalong masupalpal sa ito ang mabasa natin, mga kapatid. Sa John chapter 10 verse 16. Ito, mabasa natin. Yea, my chosen people of the Jews are now my known, a noted flock. But I have other sheep also beside you, even the Gentiles, which are not of your fold, but shall have fold of their own, thereof shall be united into one body of the church with you. So as Jews and Gentiles shall make up one holy Catholic Church under me, their one only head. Say, Protestant din ito. Di ba ang hanap nila, mabasa? Nasa Protestante. Hindi lang yan. Sa King James Version 16:11,
Pakita natin ang King James Version 16:11. Dagdag pa dahil sabi kasi ng mga protestante, mga kapatid, no? Lalo na sa mga Muslim, may mabasa ba? Litra por litra din ang hahanapin nila. Mabasa ba na itong Catholic Church na nasa Biblia ay Kristiyano? O yan, dahil gusto sila letra por letra, kaya hinanda ko ito sa debate namin. Okay, eto. Tingnan niyo sa 11:12 ng Romans. Ito mabasa natin, mga kapatid. If the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more then they shall become Christians? Well, they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church. Say, ano daw? Catholic Christian Church. So, may nabasa tayo, protestante pa yon. Bakit ginamit natin ang protestante, mga kapatid, na salin? Dahil, kahit nga sa protestante na Grego, anong mabasa natin sa protestante na Grego? Napakalinaw sa Acts chapter, kaya research naman pag may time, ha? Acts chapter 9 verse 31. Ano mabasa? Ito mabasa natin. Imien on Ecclesia Catholis, tis Judayas kay Galalias kay Samarias, egon erinin oy kodom mini. So nandito ang Ecclesia Catholis na ano daw, kung basahin natin din ang aklat ng mga protestante na scholars, malinaw dito na ang Ecclesia Catholis sa Roma Kapitulo 9 versikulo 31 ay ang Catholic Church. Protestant din ito. Ay kung gagamitin natin yung kanilang ang ating salin, sasabihin nila, hindi, dapat yung sa hindi Katoliko, bias pag Katoliko, gamitin natin. Ito pa, alam mo ba, nasa ikalawang Juan 4:1 sa King James Version 16:11, ito ang mabasa natin. Alam mo ba? He warneth them not to believe all teachers who boast of the Spirit, but to try them by the rules of the Catholic faith. Ano daw? May mabasa din tayong Catholic. Protestant na yan. Kaya bago kayo maghamon at pa-challenge pa, tapos ito ang sabi pa. Mark, John, ug Mateo, makita nimo diha nga Katoliko ang gitukod sa Ginoo nga simbahan, word for word. Pag makita daw talaga mula sa San Mateo hanggang sa San Juan na may salitang word for word daw na Katoliko, ano ang challenge niya? Then magpaputol kog liog nimo. Nako, lagot na. Inosente talaga siya. Akala niya walang protestant na salin na mabasa yan. Dahil sabi niya dito, pag may mabasa, magpapapugot ako ng leeg. Nako, delikado yan. Delikado yan, Mr. Pilapel. Ikaw mismo ang nahulog sa sariling bitag mo dyan. Okay, tuloy natin. Pero kung wala, dukla ng uloan ng imuhang pari-pari. Kapag wala kayong makita, sige, sabi niya, na dukla ko ang ulo sa inyong pari-pari. Ngayon, may nakita tayo. Delikado yan. Pagpanindigan mo na magpaputol ka sa luyog mo, delikado yan, mister. Research ka muna bago ka magbitiw ng salita. So, leksyon yan para sa iyo. Kaya, di naman natin kinukumbinsi na dahil may mabasa, magpaputol ka ng ulo. Pero, dapat, kayong mga letra por letra, magiging leksyon ninyo yan na research ka muna
At huwag magawa ng sariling story versus history. Kaya sabi ni isang protestanting minister na na-converted sa Catholic Church at nagiging santo, si Saint John Cardinal Newman. Ano sabi niya? To be deep in church history is to cease to be Protestant. Adversely, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. Kaya mga mahal na kapatid, yun po, no? Makita ninyo na etong si Mr. Pilapil banat agad. Pero ang argumento niya bumalik sa kanya dahil ang sikta nila natatag sa Davao lang. Walang pagkakaiba yan kay Kibuloy, made in Davao. Walang yang pagkakaiba sa kay Road Cubos, made in Davao. Ganun din ang sa inyo. Kaya sana ang ating mga kapatid mabuksan ang kanilang isipan sa mga naghanap at nagsubaybay sa tama na iglesyang tatag ng ating Panginoon.